So now, at this point, the other camp has 30 days to file their motion for reconsideration. And after that, the Court of Appeals of Timor-Leste will render another decision on the motion for reconsideration. No? So we anticipate po that any prudent, any diligent lawyer will wait for the 30-day period to expire before they file no, yung motion for reconsideration. Kaya antayin na lang po natin yon. It's part of due process. It's part of the rules in Timor-Leste na bigyan po ng pagkakataon ang kabilang kampo para mag-file ng motion for reconsideration. And it is only then that we will get the final decision on the extradition request. We are very confident dito po sa DOJ na igagrant pa din sa atin even after the motion for reconsideration dahil malamang i-rehash lang nila yung kanilang mga arguments na may death penalty, na masama yung human rights efforts natin dito sa Pilipinas, which we can easily controvert and which we can easily defend. Pero binibigyan po kasi sila ng 30 days para mag-file. So if they exhaust the 30 days, which we anticipate that they will do, then it will be after the 30 days or after the filing that we will see kung ano yung magiging decision ng Court of Appeals. So if we're given 30 days from Tuesday, tama po ba? Tuesday. So around the last week of July, makikita na po natin si Ginoong Teves dito sa Pilipinas. So yung political asylum po, yun po yung una nating narinig nung nahuli po si Ginoong Teves. Actually, bago pa siya mahuli, meron na po silang request for asylum. Which, sa aming, sa aming information, na-deny nung una, nag-appeal po sila, na-deny po ulit. So, hindi ko po alam kung ano po yung ibig sabihin ng kabilang kampo na yun pa rin po ang magiging recourse nila. So, the fact na pinagbigyan po tayo ng Timor-Leste Court of Appeals means yung mga arguments po natin, yung request po natin, ay considered valid in the eyes of a completely third-party or neutral tribunal, which I think can emphasize po na meron po talaga tayong kaso.